Look, Ismael, alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang bahay na to, di ba? Oo, nakasangla nga sa'yo. But that doesn't give you the right to turn it into a resort. Desperada at hysterical na saad ko habang titig na titig kay Ismael na ngayon ay mayabang na nakangisi sa akin. Of course, I do have the right to do what I want. Binigay na nga sa akin ng mga magulang mong titulo Hindi ba? Meaning wala na silang balak na tubusin ang bahay. At saka hindi ba ang usapan ay 6 na buwan lang at tutubusin nyo na ito? It's been over a year, Laika. What do you expect me to do? I'm a businessman, in case you didn't know. I need a return of investment. Hindi naman ako papayag na matulog ang pera ko sa wala. Sagot niya na tila pa desidido talaga sa balak gawin. At saka ganyan bang tamang pakikiusap? I mean, you're basically asking me a huge favor. Tapos ikaw pa tong masungit. Dagdag pa niya, kaya bahagya akong napangiwi. Ako si Laika Santiago. 30 years old na ako at graduate sa kursong Business Administration. Sa ngayon ay wala akong trabaho. Nagka-problema kasi ang kumpanya kung saan ako nagtatrabaho noon bilang isang supervisor at kasama ako sa mga natanggalan ng trabaho. Sa kasalukuyan ay nandito ako sa La Union, ang lugar kung saan ako lumakit nagkaisip. Pagka-graduate ko ng high school ay lumipat na kami ng pamilya ko sa Maynila at doon ako nagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. At doon na rin ako nakapagtapos. At ang mayabang na kausap ko, walang iba kung hindi si Ismael Ocampo. Magkababata kami ni Ismael dahil matalik na magkaibigan ng mga magulang namin. Pero kami ay hindi magkasundo. Literal kasi na mapang-asar ang loko. Kaya kahit nung mga bata pa kami, ay hindi lumilipas ang isang araw na hindi kami nagbabangayan. Hindi kami pwedeng iwan sa iisang lugar kasi siguradong mag-aaway lang kami. Give me additional 6 months at magbabayad ako ng buo kasamang interes. Ang demand ko sa kanya. Mahina naman siyang natawa at napailing. At saan ka naman kukuha ng pera gayong balita ako na walang ka ng trabaho? Natatawang Anya. Tsaka ano bang akala mo sa akin? Isang bata para pumayag sa gusto mo? I won't graduate with flying colors for nothing, Laika. Mayabang na dagdag pa niya. Pakiramdam ko isasabog na ako sa inis dahil sa kayabangan niya. Hindi ko alam pero nakikita ko pa lang siya ay kumukulo na talaga ang dugo ko. Kahit na ng mga bata pa kami. Lalo na't karibal ko rin siya sa lahat. Kahit na noon pa. Maging sa pagiging top 1 sa school or first honor at valedictorian ng elementary at high school. Mas lalo akong nairita kasi kahit na anong gawin ko ay siyang laging top 1 sa klase. Siyang valedictorian ng elementary at high school. Samantalang ako laging top 2 salitatorian lang. Kaya nga pakiramdam ko ay naging maayos lang ang lahat nang lumipat na kami sa Maynila. Come on, Laika. Anong kaya mong gawin para sa akin? Convince me more. Mayabang na wika ulit niya habang nakangisi na para bang enjoy na enjoy siyang makita ko na naiirita sa sitwasyon. Mahalaga sa akin ang matandang bahay na to. Minana pa namin kay Lola, ang nanay ni Mama. Marami kasing magagandang memories o ala-alang nagawa ko rito kasama si Lola nung nabubuhay pa nga siya. Kung hindi lang kinakailangang maoperahan sa bato si Papa ay hindi naman namin isasangla sa pamilya ni Ismael ang bahay. At sa totoo lang ay wala na akong balak na muling harapin pa ang lalaki na kinaiinisan ko. Pero nung nalaman ko na balak niyang gawing resort ang bahay na to, ay hindi ako nagdalawang isip na puntahan siya para makausap na bigyan pa kami ng palugit. Bago ako nagpa siyang umuwi rito sa La Union ay sinabi ko sa sarili ko na magpapakabait ako kay Ismael. Pero hindi ko naman magawa. Kusa kasing lumalabas ang inis ko sa kanya. Kakausapin ko sina Tita Isa at Tito Israel. Hindi ba't sa kanila naman talaga nakasanglang bahay? Alam ko na pagbibigyan nila ako. Giit ko naman na ang tinutukoy ko ay ang mga magulang niya. Kaya mahina siyang natawa. Iyon ang akala mo. Anya. At nakakaloko na namang gumisi. Sa akin isinanla ang bahay, Laika. Hindi sa kanila. Dagdag pa niya. Kakausapin ko pa rin sila para sila na mismong kumausap sa'yo. Giit ko kaya mas lalong lumakas ang nakakalokong pagtawa niya. Hanggang ngayon ba naman sumbungayara ka pa rin? Mukhang hindi ka talaga nagbago ah. Makahulog ang saad niya sa akin. Siguro iyakin ka pa rin hanggang ngayon ano? Parang batang saad pa niya. Kaya mas lalo akong nakadama ng inis. Sadly, nagbakasyon sa Maldives nila Mama at Papa.
Wala rin daw signal sa resort na pinuntahan nila. So walang kakampi sa'yo kahit umiyak ka pa riyan. Pangaasar ulit niya. Mukhang hindi ka pa rin talaga nagbago no. Mas isip bata ka pa rin kumpara sa akin. Agad na depensa ko. Patunayan mo na matured ka mag-isip. Give me additional 6 months to pay. Hamon ko kaya malakas na naman siyang tumawa at umiling pa. Ano bang akala mo sa akin? Uto-uto? You can do better than that. Nakatawang saad niya na halatang nag-e-enjoy talaga sa sitwasyon. Mariin akong napapikit kasi pakiramdam ko'y sasabog na talaga ako sa inis. Pero sa huli ay huminga na lang ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko bago ko siya nilingon. What do you want me to do, Ismael? Hindi mo ba talaga ako pwedeng pagbigyan? For old time's sake. Mahinahong pakiusap ko. For old time's sake? Alin dun? Yung lagi tayong nagbabangayan? Ni ayaw mo nga akong maging kaibigan eh, kaya anong sinasabi mo? May halong pangaasar na sagot na naman niya. Well, anyways, magpasalamat ka't hindi kagaya mo ay isa akong mabuting tao na may mabuting puso. Nangaasar pa rin ang boses na dagdag pa niya. Gusto ko sanang magreklamo sa sinabi niya pero hindi ko na ginawa. Kung wala lang akong kailangan sa kanya, baka kanina ko pa siya sininghalan. Baka nga nabatukan ko pa siya with feelings. O kaya nakurot sa ngalangala o pinitik sa lungs. You mean, pumapayag ka na? Masaya at may halong pag-asa na tanong ko. Not so fast, sagot naman niya. I have a proposition, dagdag pa niya. I'm listening, agad na wika ko. Alright, here's the deal. Paninimula niya. You see, may gusto kasi akong babae pero hindi ako marunong manligaw. Malakas akong humalakhak dahil sa sinabi niya, kaya kaagad siyang natigilan at tiningnan niya ako ng masama. Peke naman akong umubo, tapos ay kinigat ko pang ibabang labi ko at agad pinigilan ng sarili sa pagtawa. Go ahead, I'm listening. Wika ko kahit na gusto ko ulit na matawa. Hindi ako marunong manligaw kasi babae ang kusang lumalapit sa akin. Mayabang na pagpapatuloy niya, kaya napangiwi ako. Yabang talaga. Bulong ko pa sa isip. Gusto kong pagselosin ng babaeng yun eh. Ibabalik ko sa iyang titulo ng bahay kung papayag kang magpanggap na girlfriend ko para pagselosin siya. Ibabalik? Gulat na tanong ko. Sobra akong excited dahil doon. Oo, hindi mo na kailangang bayaran basta maging kami ng babaeng gusto ko. Seryosong saad niya habang titig na titig sa mga mata ko. Agad naman akong nag-iwas ng tingin dahil pakiramdam ko ay malulunod ako sa lalim ng titig niya. Iginala ko pang mata ko sa kabuuan ng bahay. Tapos ay huminga ako ng malalim bago pilit nang ngumiti at tumango kay Ismael. Deal, sagot ko. At gaya ng sinabi ko ay mahalaga sa akin ang bahay na ito. Gagawin kong lahat para mabawi lang ang bahay na alam kong mahalaga rin sa lola ko. Marahan kong iminulat ang mga mata ko pagkagising ko isang umaga. Dumampi kasi ang sikat ng araw sa mukha ko na lumalandas sa bintana na walang kurtina. Tapos ay sobrang gaan sa pakiramdam na marinig ang paghampas ng tubig dagat sa dalampasigan. Pagkatayo ko ay sumilip ako agad sa nakabukas na bintana at agad natanaw ang magandang tanawin. Ang kahabaan ng dagat na asul ang kulay. Good morning La Union, namiss kita. Nakangiti at masayang wika ko. Totoo yon. Sobrang namiss ko itong dati naming bahay. Sobra kong namiss ang ganda ng paligid. Good morning to you too. Breakfast is ready. Gulat akong napalingon sa pinto na biglang nagbukas. Nakasilip doon ang nakangising si Ismael. Anong ginagawa mo rito? Gulat at masungit na tanong ko. Hala, baka nakakalimutan mo na sa akin pa rin tong bahay. Dapat nga nagpapasalamat ka na hinayaan kitang tumuloy pa rin dito. Sagot naman niya kaya agad akong napangiwi. Oo nga pala, at sa kanya na ang bahay na ito. At mababawi ko lang kapag nagawa ko ng pinag-usapan namin kahapon. Ang mapasagot niya ang babaeng gusto niya. I mean, oo nga pala sa'yo to. Pero bakit nandito ka? Tanong ko naman. Dito rin ako tumutuloy. Sagot niya at ngumisi na naman. O diba ang sweet? Para na talaga tayong mag-asawa. Kulang na nga lang talaga matulog na rin tayo sa iisang kwarto. Nangaasar na dagdag pa niya. Tapos ay pinataas-taas pa ang mga kilay. Ew, kilabutan ka nga sa sinasabi mo.
Singhal ko kaya mahina siyang natawa. Sus, kunwari pa siya na nandidiri pero kinikilig naman. Nangaasar na naman na saad niya. Nagluto na po ako ng agahan, misis ko. Hindi ba't napaka-ideal ng boyfriend mo? Pogi na, matalino, successful at husband material pa. Natatawang dagdag ulit niya. Kaya pala sobrang lakas ng hangin sa labas eh. Mahina at pasaring na saad ko, tapos ay napailing pa. Maghilamos ka na tapos sabay na tayong kumain. Ayoko pa naman magutom ang girlfriend ko. Nangaasar na wika ulit niya bago nagpa siyang bumaba na. Napabuntong hininga na lang ako at muling napailing. Kung hindi lang para sa bahay na to, ay hindi ko matatagalan ng kayabangan niya. Pero alam ko na kailangan kong magtiis sa mga susunod pang araw, lalo na't fake girlfriend na nga niya ako. Nang matapos ako maghilamos at magbihis ay naglakad na ako pababa. Agad ko namang naabutan si Ismael na nakaupo sa hapag at hinihintay ako. Agad akong umupo sa isang bakanteng silya na malayo sa kanya kaya natawa siya. Sinong maniniwala na girlfriend kita kung ganyan ka kalayo umupo sa akin? Ano, kahapon lang naging tayo tapos LQ agad? Natatawa at may halong pangaasar na saad niya. Oh come on Ismael, wala namang nakakakita. Kaya pwede ba huwag kang plastic? As if naman na close talaga tayo at mabait sa isa't isa. Sagot ko kaya malakas na naman siyang humalakhak. Medyo nagulat pa nga ako kasi tumayo siya tapos ay lumapit sa tabi ko. Mabait naman ako ah. Ikaw lang naman tong laging masungit. At saka dapat masanay ka na sa pagiging sweet sa akin. Paano lalabas na natural ang pagpapanggap natin kung parang palagi ka nilang pinaglihis sa sama ng loob? Mahabang saad niya. Hello, sa tingin niyo po ba magsusungit ako kung hindi ka mayabang at mapang-asar? Giit ko naman. Oh, umagang-umaga nagsusungit ka na naman. Gusto mo, ikis na lang kita? Nangaasar na tanong ulit niya, kaya mariin akong napapikit. Ayan, sa ganyan ka magaling. Kaya paano naman hindi iinit ang ulo ko sa'yo, aber? Napipi ko na wika ko. At saka, mas gusto ko pang magpahalik sa tao na amoy imbor na lang bibig kesa sa'yo. Mahina na lang ulit siyang natawa, bago na pailing. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Laika. Sobrang cute mo pa rin kapag naiinis. Anya, kaya bahagya akong nagulat at natigilan. Peke pa akong umubo, tapos ay nag-iwas ng tingin. Anyways, kailangan kong magpunta sa resort ngayon kasi may mga asikasuhin ako. Sumama ka sa akin para mas ma-all out ang pagpapanggap natin. Lalo na't may party sa resort mamayang gabi. At pupunta dun si Lira. Mahinahong wika naman niya pagkalipas ng ilang minuto. Lira? Nakakunot ang noon na tanong ko. Tumango naman siya. Si Lira Santillan bang tinutukoy mo? Yung classmate din natin mula elementary hanggang high school? Siya yung gusto mo? Sunod-sunod na tanong ko kaya ngumiti siya at muling tumango. Selos ka? Nangaasar na naman na tanong niya. Asa ka? Agad na sagot ko. Tumawa lang siya dahil sa naging sagot ko. Anyways, ano ang mga gusto mong ibawas sa pagpapanggap natin? Tanong niya sa akin. Bawal ba akong makipagkita o makipag-usap sa ibang babae? Kasi selosa ka? Dagdag pa niya kaya napangiwinan naman ako. Ang yabang talaga. Bulong ko na lang bago huminga ng malalim. Bawal ang holding hands, bawal ang yakap, at mas lalong bawal ang kiss. Bawal mo rin akong kausapin kapag tayong dalawa lang magkasama. Wika ko, kaya siya naman ang napangiwi ngayon. Kulang na lang sabihin mong bawal akong huminga. Giit niya kaya matamis akong ngumisi kunwari. Yun nga sanang sunod kong sasabihin eh. Sagot ko. Loh, di sana poste na lang pa ng ginawa ko. Wika niya. Hindi ko alam pero mahina akong natawa dahil sa narinig. Pwede ang lahat ng sinabi mo, lalo na kung kailangan. Hindi maliit na bagay ang kapalit nitong pagpapanggap natin, Laika. I want you to remember that. Dagdag pa niya. Saglit ulit akong natigilan at nag-isip bago tumango. Ikaw na bahala, Ismael, but I won't do anything more than that. Basta mabawi ko lang tong bahay. Sagot ko. Ngumisi naman siya sa akin bago nagkibit balikat. So ganito ang setup para mas convincing ang pagpapanggap. Since alam naman ng marami na magkababata tayo, palalabasin natin na last year lang kita niligawan at ngayon ay 6 months na tayong mag-on, okay? Wika niya, kaya tumango na lang ako. Mas okay yun kesa palabasin na ako ang nanligaw sa kanya. Knowing Ismael at ang kayabangan niya, alam ko na hindi malayong maisip niya yun.
Pagkatapos kumain ay ako nang nagligpit ng mga pinagkainan namin. Tapos ay nagpasya ako na maligo na at magpalit ulit ng damit. Dahil nga isasama raw niya ako sa resort na pagmamay-ari niya. Yes, kung hindi ko pa nabanggit, isa siyang resort owner. May 5 palapag nga ang hotel na nasa resort mismo niya. Ang pangalan ng beach resort niya ay Ismail. Obvious na pinaghalo niya ang pangalan niya at ang salitang smile. Well, ang witty niya sa part na yon. Kung sabagay, kahit pa naman naiirita ako sa kanya madalas, ay aminado ako na matalino talaga siya. Nang makapagbihis na ako ay muli ko siyang binalikan sa baba. Nakita ko naman na nakaupo siya sa may terasa ng bahay na halatang hinihintay ako. Nang makita niya ako ay tumayo na rin siya agad. Sinigurado muna namin na nakalakang lahat sa bahay bago naglakad palabas. Nagulat nga ako dahil nang makalabas kami ng gate at pagkaapak sa puting buhangin ay agad niyang hinawakan ang kanang kamay ko. Ano ba? Mahina ang boses na singhal ko. Tapos ay kakawala sana pero nakangisi lang siyang lumingon sa akin. Boyfriend mo ko, remember? Mahina at may halong pangaasar na tanong niya. Bahagya akong natigilan at napalingon sa paligid. Saka ko nakita na medyo marami ang mga mata na nakatingin sa amin. Sa huli ay peke na lang akong umubo at pilit na ngumiti sa kanya. I think this has gone too far. I mean, paano na lang kung maging sila ng babaeng gusto niya? Paano kapag naging sila ni Lyra? E di isipin ng iba sa huli na talunan ako. Pero hindi na siguro mahalaga yon. Basta ang gusto ko lang ngayon ay mabawi ang bahay sa kanya. 10 minutes lang ang nilakad namin at nakapunta na kami sa resort niya. Pakiramdam ko nga ay sobrang tagal ng 10 minuto na yon. Dahil bukod sa mahirap maglakad sa maputi at pinong buhangin, ay ang dami pang mga matang nakatingin sa amin. Kaya medyo awkward. Good morning sir, coffee? Nakangiting bungad sa kanya ng isang babae. I'm okay Kat, pinagtimpla na ako ng kape ng girlfriend ko kanina. Nakangiti at may halong pagmamalaki na sagot niya. Medyo napangiwi pa nga ako kasi ang lakas ng boses niya. Yung parang pinaparinig talaga niya yun sa lahat. Oh, si Laika nga palang girlfriend ko. And babe, si Kat, sekretarya ko. Pagpapakilala pa niya. Pilit na lang akong ngumiti kay Kat at marahang tumango. Ang ganda niyo naman po ma'am. Nice to meet you po. Hindi po namin alam na may girlfriend po pala si sir. May halong lambing na saad niya. By the way Kat, paki-forward na lang sa email ko mga schedules ko for today. Tapos baka pwedeng samahan mo muna si Laika? Give her a tour. Tapos ibigay mo rin ang mga gusto niya. Nakangiting saad ulit ni Ismael. Nox naman sir, spoiled na spoiled niyo si mama. May halong kilig na wika ni Kath. Laika na lang please. Mahinahong pakiusap ko naman. Gusto sana kitang samahan at ipasyal sa resort pero alam mo naman na busy ako, di ba? Malambing na tanong pa sa akin ni Ismael nang harapin niya ako. Pilit naman akong ngumiti at tumango na lang. Okay lang kahit next year ka na matapos. Sagot ko at peke pang tumawa. Palabiro ka talaga, kaya mahal kita eh. Tumatawang sagot niya kunwari. Nagulat pa ako nang mas lalo siyang lumapit sa akin at hinalikan niya ako sa pisngi. Pakiramdam ko ay uminit ang ulo ko dahil sa ginawa niya. Pero pilit pa rin akong ngumiti at umarte na kinikilig. Ang sweet naman, sabi ko. Pasimple kong inilagay ang kanang kamay ko sa tagiliran niya. Tapos ay kinurot siya doon. Napangiwi naman siya na halatang nasaktan. Pero umarte siya na parang wala lang. Tapos ay matamis pang ngumiti sa akin. Bahagya pa akong lumayo sa kanya at nakangiting hinarap si Kath. Let's go? Nakangiting anyaya ko. Hindi ko na muling nilingon pa si Ismael nang magsimula na kaming maglakad ng sekretarya niya palayo. Pero narinig kong mahina niyang pagtawa dahil sa nangyari. Enjoy your day babe, I love you. Malakas na saad pa niya. Hiyang-hiya na ako dahil ramdam ko ang tingin sa amin ng karamihan sa mga empleyado niya. Maging ang ibang bisita sa resort. Hey, where's my I love you too? Hindi mo na ba ako mahal? Malakas na tanong pa niya. Huminga ako ng malalim kasi gustong gusto ko na siyang singhalan. Pero sa huli ay humarap na lang ako sa kanya at matamis na ngumiti. I love you. Malambing na sagot ko kunwari. Kinalabutan pa ako dahil sa sinabi ko. Ano ba? Umagang umaga pinapakalig niyo po ako. Nakakaloka. Kinikilig na wika ni Kat. Kaya pilit na lang akong ngumiti. Kung alam mo lang Kat. Kung alam mo lang.
Bulong ko sa sarili ko bago nagpatuloy sa paglalakad. Wala namang espesyal na nangyari nung araw na yon. Gaya nung utos ni Ismael sa sekretarya niyang si Kat, ay sinamahan ako nito na maglakad-lakad at maglibot sa resort. Sobrang laki ng resort niya sa totoo lang at sobrang daming bisita. Nang dumating naman ang lunch ay tumawag si Ismael kay Kath at sinabi na samahan na ako papunta sa opisina nito. Labis akong namangha nang makapasok na ako sa opisina niya. Sobrang laki at sobrang ganda kasi ng pagkakagawa. Sumisigaw ito ng labis na karangyaan. Kinagabihan ay sabay kaming umuwi sa bahay para makapagpalit daw ng suot para sa party na gaganapin sa resort niya. Pinagsuot niya ako ng beach dress na agad ko namang ginawa. Tapos siya'y nagsuot ng khaki shorts at isang beach polo. Bukas nga ang 3 butones sa taas ng suot niyang polo na halatang pinapakita ang matipuno niyang dibdib. Well, aminado naman ako na bagay sa kanya. Para saan pala tong party na to? Tanong ko nang makabalik na kami sa resort. Pansin ko kasi ang daming tao. Tapos ay may ginawang stage malapit sa may swimming pool kung saan may banda rin na tumutugtog. Every Friday may ganitong party sa resort. Libre ang entrance ng lahat. At one point, marketing strategy to para mas dumami rin ang benta naming alak. Nakangiting sagot naman niya kaya marahan akong tumango. Napamangha ko kasi parang sobrang saya ng lugar. Puro mga naka-beachwear makikita. May mga umiinom habang sinasabayan pa ang masayang indak ng musika mula sa banda. Marami ring mga foreigners ang makikita na halatang sobrang nag-e-enjoy din sa lugar. Hawak ni Ismael ang kaliwang kamay ko habang naglalakad kami. At habang ginagala kong paningin ko sa paligid, ay bahagya akong natigilan nang makita ko ang isang pamilyar na muka. Sobrang ganda at sexy niya sa suot niyang beach dress. Tapos ay nakalugay ang mahaba at straight niyang buhok. May mga bangs pa siya na bagay sa kanya. Mukha siyang Barbie doll. Si Lyra. Si Lyra Santillan. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit pa kasi nung elementary at high school pa lang kami ay maganda na talaga siya. Siya lagi ang kinukuhang muse sa klase. Si Lyra, sabi ko kay Ismael. Sinundan naman niya ng tingin ang tinitingnan ko. Hindi sumagot si Ismael pero agad niya akong hinila papalapit sa pwesto ni Lyra. Hey guys! Nakangiting bati pa niya pagkalapit namin. Ismael! Nakangiti at may halong lambing na wika ni Lyra. Napalingon pa ito sa akin at saglit na tigilan. Pero maya-maya pa'y nanlaki ang mga mata niya. Wait, ikaw si Laika diba? Gulat at excited na tanong niya. Ngumiti naman ako bago marahang tumango. Oh my gosh! Ang ganda mo, classmate! Kamusta? Masayang wika niya at bumeso pa sa akin. Okay lang, ikaw kamusta? Tanong ko naman pabalik. Never been better! Malawak ang ngiting sagot niya. Samahan niyo na lang kami rito. I mean, kasama ko yung mga dati rin nating kaklase eh. Parang reunion tuloy ang mangyayari. This is going to be so fun! Masayang dagdag pa niya. Magsasalita pa sana siya pero agad na bumaba ang tingin niya sa kamay namin ni Ismael na magkahawak. Wait! Don't tell me! Mahina ang boses na wika niya. Yes, we're dating. Nakangiting sagot naman ni Ismael kahit na wala pang sinasabi si Lyra. Hindi ko maintindihan kung bakit may panlulumo akong nararamdaman. Gayong alam ko naman na nagpapanggap lang kami. Okay lang sa akin ang ganito pero ngayong kaharap na namin si Lyra, nanliliit ang tingin ko sa sarili ko. Alam ko kasi na ako ang kunwaring girlfriend pero si Lyra naman ang talagang gusto niya. Hindi ko talaga alam kung bakit ganitong nararamdaman ko gayong peke lang naman ang relasyon namin. Congrats! Sino mag-aakala na magiging kayo pala talaga, no? Dati, para kayong aso't pusa. Natatawang wika ni Lyra. Wala niligawan niya ako kaya sinagot ko na. Mayabang na sagot ni Ismael kaya napangiwi ako. I'm just kidding. Dagdag pa niya kaya sabay silang natawa. Napailing na lang ako at hindi na sumagot. Gaya ng napag-usapan ay sumali kami sa table nila. Naging masaya naman ang kwentuhan. Medyo nakakailang lang kapag may ginagawang kusitan sa akin si Ismael sa harap ng mga kasama namin. Tapos ay magiging kumpulan kami ng tukso. Ismael, di ba magandang boses mo? Kanta ka naman.
Nakangiting wika nung isa naming kasama nang magtanong ang bokalista ng banda kung sinong gustong makijamming sa kanila. Akala ko nga hindi papayag si Ismael pero natatawa lang siyang tumayo at umakyat papunta sa stage. Naku po, ang big boss pala ng resort ang makakajamming natin. Nakangiting wika ng bokalista. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa gwapong lalaki na to, he's Ismael Ocampo. He's the owner of this resort and he's also a good friend. Noong nagsisimula pa lang kaming magbanda ay nakakajamming na namin siya at maganda ang boses niya. Pagpapakilala pa ng bokalista kay Ismael. Maraming mga babae at binabae ang nagtilian dala ng kilig. Sobrang gwapo nga naman kasi niya. Well, there's this girl that I really adore. She's really special to me and I would like to dedicate this song to her. Nakangiting paninimula ni Ismael nang mahawakan ng mikropono. Kinilabutan ako nang simulan na niya ang pagkanta. Baby Blue Eyes yun, ng A-Rocket to the Moon. At bagay na bagay ang kanta sa boses niya. Kilig na kilig ang lahat habang pinanonood siya. Siya naman ay titig na titig sa akin. At aminado ako na sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang nakatingin din sa kanya. Gosh, favorite song ko yan! Narinig kong saad ni Lyra. Ang sabi ko noon kapag may isang lalaking kinantahan ako niya, jojowain ko na talaga. Nakangiting dagdag pa niya. Saka ako napagtanto na katabi ko nga pala si Lyra. Kaya hindi malayo na siyang kinakantahan ni Ismael. Ang swerte mo naman, Laika. Kinikilig na wika pa niya sa akin. Pilit na lang akong ngumiti dahil sa narinig. Gusto kong sabihin sa kanya na siyang swerte at hindi ako. Kasi siya naman talagang totoong gusto ni Ismael. At sigurado ako na para rin sa kanya ang kantang yon. Nang matapos kumanta ni Ismael, ay bumalik na siya sa pwesto namin. Ako naman ay nanatili lang na tahimik. Hindi ko talaga alam kung bakit nakakaramdam ako ng disappointment. Gayong alam ko sa sarili ko na hindi naman dapat. Are you okay? Bahagya akong napalingon kay Ismael nang itanong niya sa akin yon. Pilit naman akong ngumiti bago tumango. Medyo inaantok lang. Siguro dahil dun sa paglilibot kanina. Tapos dahil din sa tama ng alak na nainom ngayon. Sagot ko naman. Gusto mo bang umuwi na tayo? Mahinahong tanong niya sa akin. Napalunok ako ng laway dahil sa narinig. Tayo? Parang ang gaan sa pakiramdam ng salitang yon. Agad akong napailing sa naisip. Tapos ay napabuntong hininga pa. Okay lang Ismael, mag-enjoy ka lang, kaya ko pa naman. Nakangiting sagot ko na lang. Hindi ko naman gusto na maging killjoy, lalo pat alam ko na gusto niyang makasamang babaeng gusto niya, si Lyra. Hindi naman muling nagsalita si Ismael at hinayaan na lang ako. I'll just use the washroom. Nakangiting paalam ko sa mga kasama ko pagkalipas ng ilang sandali. Sasamahan na kita, ani Ismael at agad na tumayo. Hindi na, kaya ko na. Nakangiting sagot ko naman. Bahagyang kumunot ang noo niya pero ngumiti lang ako. Mabilis lang ako, okay? Huwag ka mag-alala. Malambing na wika ko kunwari. Tapos ay hinaplos ko pa ang buhok niya. Naghiyawan ang mga kasama namin dahil doon. Si Ismael naman ay tipid lang na napangiti. Hinayaan naman niya akong umalis na pagkatapos noon. Pero hindi talaga ako nagpunta sa banyo. Naglakad ako pa uwi para makapagpahinga na. Pakiramdam ko kasi sobrang pagod at nahihilo na ako. Dahil kung ano-ano mga bagay na naiisip at nararamdaman ko na hindi naman dapat. Pagdating sa bahay ay agad akong naghilamos at nagpalit na ng pantulog. At nang makahiga na sa kamay agad din akong dinalaw ng antok. Nagising ako ng sumunod na araw na medyo masakit ang ulo ko. Pero pinilit ko pa rin tumayo para makaligo na. Nang matapos ay bumaba na ako at naabutan ko si Ismael sa kusina na hinahanda ng agahan sa hapag. Good morning! Bati ko kaya agad siyang napalingon sa akin pero sinimangutan lang niya ako. Muntik na akong nagpatawag ng search and rescue kagabi para ipahanap ka. Ang sabi mo gagamit ka lang ng CR. Ba't hindi mo sinabi na uuwi ka na pala? Alam mo bang delikado na maglakad sa tabi ng dagat kapag gabi? Lalo na kung mag-isa ka, babae ka at lasing ka pa. Pinag-aalala mo kaming lahat. May halong panunumbat na wika niya kaya napangiwi ako. Ala, umalis nga talaga ako para bigyan ka ng moment kasama si Lyra eh. Gumawa lang naman ako ng paraan para matulungan ka.
Pagsisinungaling ko naman. Bahagya siyang natigilan dahil sa sinabi ko. Tapos ay agad na pailing. Alam mo, ewan ko sa'yo. Medyo naiinis pa rin na wika niya. Kumain ka na. Nagluto na rin ako ng may sabaw para mahimasmasan ka. Huwag mo nang uulitin yun ah. Dagdag pa niya, kaya peke na lang akong tumawa. Sus, concerned boyfriend lang yarn. May halong pagbibiro na wika ko. Magkwento ka naman kung anong nangyari kagabi pagkaalis ko. I mean, umusad na ba? Dapat gumawa ka ng moves para mas mapalapit sa kanya. Nakangiting dagdag ko pa. Nakakapagtaka kasi, hindi na ako lasing. Pero medyo mabigat pa rin sa pakiramdam kong ideyang yun. Ang akala ko kagabi ay dahil lang sa pagod at dala na rin ng tama ng alak. Pero ano't kahit na hindi na ako lasing ay ganito pa rin ang nararamdaman ko. Nababaliw na ata ako ah. Paano kami uusad, Aber? Imbisan nagkaroon kami ng oras na magkasama at makapag-usap, ay napunta ang mga oras na yun sa paghahanap namin sa'yo sa buong resort. Masungit na sagot naman niya, kaya napangiwi ako. Di sorry. Agad na wika ko. Alam mo, ibigay mo nga sa akin ang phone number mo. Para naman next time na may balak akong gawin na ganung bagay, ay mai-text agad kita. Dagdag ko pa. Wala nang next time, Laika. Wag na wag kang aalis sa tabi ko ng lasing. Paano kapag may nangyari sa'yong hindi maganda? Kasalanan ko pa? Mag-isip ka naman minsan. Wika ulit niya na para akong isang bata na pinagagalitan niya. Sorry na nga, diba? Umagang-umaga nagsusungit ka na naman. Saad ko naman. Bigla akong napaisip kung ano nga bang dahilan kung bakit mula noong bata pa kami ay hindi kami nagkakasundo. Mas may mabigat pa bang dahilan maliban sa pagiging mapang-asar niya at pagiging karibal namin noon sa school? Hindi ko alam. Wala akong matandaan. Ngayon kung iisipin ay pwedeng-pwede naman kaming maging magkaibigan noon. Kung sakaling naging mabuting magkaibigan ba kami ay may chance na akong nagustuhan niya at hindi si Lira. Napalunok ako ng laway sa naisip bago mabilis na umiling. Nababaliw na nga ata talaga ako. Bakit ka umiiling dyan? Baliw ka na ba? Tanong niya sa akin kaya gulat akong napalingon sa kanya. Loh, umiiling lang baliw na agad. Adik ka ba? Agad na sagot ko. Nagtanong lang adik na agad, baliw ka nga talaga. Nangaasar na saad naman niya. Hindi ko maintindihan kung bakit mahina akong natawa. Samantalang noon, kahit pa ganito kaliit na bagay at asaran, ay agad akong napipikon. Pero ngayon, hindi man lang ako nakaramdam ng pagkairita sa kanya. Bakit masaya ako nakasama siya? Bakit feeling ko ay nagsiselos ako na si Lira talaga ang gusto niya? Dahil ba nahuhulog na talaga ako sa kanya? Hindi ko alam pero sa tingin ko ay oo. Lumipas pa ang mga araw na naging maayos naman ang lahat. Sa mga araw na yun ay binigyan ko ng pagkakataon ng sarili ko na mas kilalanin si Ismael. Bagay na hindi ko nagawa noon dahil nga masyado akong pikon sa mga pangaasar niya at nakita ko kung gaano siya kabuting tao. Hindi nawawala sa kanya ang paggalang at respeto sa lahat. Bata man, kasing edad namin o matanda. Pansin ko rin na kilala siya halos ng lahat ng tao rito sa amin. Hindi lang dahil siyang magmamay-ari ng isa sa pinakamalaking resort, kung hindi dahil ang dami rin niyang tao na natutulungan. Sir Ismael, dinalhan ko kayo ng mga bagong huling isda. Pumalaot kasi kami kaninang umaga. Wika ng isang lalaki na sa tingin ko'y nasa 40 na. Dala nito ang isang plastic bag na may lamang mga fresh na isda. Naku, magkano po to mang isko? Babayaran ko ho. Nakangiting wika naman ni Ismael bago tinanggap yon. Kasalukuyan kaming nakaupo sa terasa ng bahay namin noon at nagkikwentuhan. Hindi na, Sir Ismael. Kahit papano'y nakabawi man lang sa pagpapaaral niyo sa anak ko sa kolehiyo. Nakangiting sagot ng matanda, kaya medyo napangiti ako. Gaya ng sinabi ko'y marami siyang natutulungan dito. Ang dami niyang scholars na pinag-aaral sa kolehiyo. Tapos ay madalas pa siyang mag-donate ng mga libro at school supplies para sa mga bata sa mga pampublikong paaralan. Kaya mahal na mahal siya ng mga tao rito. Baka wala namang kayong kinikita niyan, Mang Isko. Halos araw-araw na lang kung dalhan niyo ako ng sariwang isda. Nakangiti pa rin na wika ni Ismael. Marami naman kaming nahuli. At saka para ganahan kayo sa pagkain ng kasintahan mo. Wika ulit ng matanda. Bahagya namang napalingon sa akin si Ismael at ngumiti. Sinuklian ko naman yon.
kahit pa medyo nakadama ako ng hiya. Ang mga isdang ibinigay sa kanya ang kinain namin sa tanghalian. Matapos kumain ay inaya niya akong sumama sa kanya. Hindi ko alam kung saan pero sumama pa rin ako. Labis akong namangha at nakaramdam ng saya kasi ay sa isang falls ang pinuntahan namin sa isang kalapit na bayan. Pero ang ngiting nasa labi ko ay agad nawala nang makita sa isang cottage si Lyra. Kasama pa ang iba pa naming mga kaklase noon. "Ismael, Laika, dito!" Nakangiting pagtawag pa ni Lyra sa amin nang makita kami. "Bakit ang tagal nyo? Kaninang umaga pa kami rito." Nakangiting wika pa ni Lyra nang makalapit na kami. Basa ang buhok at buong katawan niya. Tapos ay naka-bathing suit siya na hapit sa maganda niyang katawan. Sobrang ganda talaga niya. Nakakatawa kasi ang usapan namin ni Ismael ay magpapanggap kaming magjowa para pagselosin ang babaeng gusto niya, si Lyra. Pero bakit parang ako ang nagsiselos ngayon? Baliw na talaga ako. "May inasikaso lang ako sa resort kanina." Nakangiting sagot naman ni Ismael. "Alam nyo, no offense ha, pero ang akala talaga namin magiging kayo ni Ismael, Lyra. Kapag kasi may mga ganap na kahit na ano lang sa resort, lagi kayong magkasama at bagay na bagay kayo." Sabi ng dati naming kaklase, kaya bahagya kaming natigilang lahat. Napalunok pa ako ng laway kasi ay medyo napahiya ko dahil sa narinig. "Uy!" Mahina ang boses na pagbabawal ni Lyra sa nagsabi nun. "No offense, bagay rin naman si Ismael at Laika. Akala lang talaga namin nun ay may something sa inyo ni Ismael." Agad na pagbawi niya, kaya ngumiti na lang ako. "Okay lang, ako rin naman ganun ang iniisip ko noon." Nakangiting sagot ko. Kahit pa ang totoo ay sobrang bigat sa puso kung iisipin ang bagay na yun. "Oh, tara, ligo na tayo sa falls." Agad na anyaya ni Lyra sa amin. Siguro ay para maiba na agad ang topic. Masaya naman na pumayag ang mga kasama namin sa cottage at nagsitayuan na. Halata kay Lyra na nahihiya siya sa akin kahit pa hindi naman siyang nagsabi nun. Hindi naman siya dapat mahiya kasi ay wala siyang ginawa o sinabing mali. Sobrang ganda na niya tapos ay sobrang puti pa niyang tao. Hindi makapagtataka na nagustuhan siya ni Ismael. Ano naman ang laban ko sa ganito ka-almost perfect na babae? Gayong si Ismael na rin mismo nagsabi na pikon ako at parang laging pinagli sa sama ng loob. "Laika, let's go!" Nakangiting anyaya pa ni Lyra sa akin nang hindi ako tumayo mula sa kinauupuan. "Meron kasi ako ngayon kayo na muna." Nakangiti at mahinahong sagot ko sa kanya. Marahan na lang siyang tumango tapos ay sumunod na sa iba pa. Bahagya akong napalingon kay Ismael na ngayon ay matamang nakatitig sa akin. "Talaga ba? Bagay kami?" Mababa ang boses na tanong niya. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang pero nakarinig ako ng konting disappointment sa boses niya. Baka nga imahinasyon ko lang yon. Kasi bakit naman siya madidisappoint doon, hindi ba? "Oo," sagot ko tapos ay pilit pang ngumiti. Napabuntong hininga naman siya bago napailing. "Sunod ka na sa kanila. Chance na to para makagawa ng moves kay Lyra." Nakangiting dagdag ko pa. Nagtiim siya ng bagang dahil sa sinabi ko. Napabuntong hininga ulit siya bago hinubad ang suot niyang t-shirt. Agad akong napalunok ng laway nang makita ang katawan niya na parang sinadya ang pagkakahulma. Napakaganda kasi, tapos ay bagay na bagay pa sa kanya. "Alright." Walang emosyong sagot niya, bago hinagis sa akin ang hinubad na t-shirt. Napangiwi ako nang tumama yun sa mukha ko. Naamoy ko pa ang mabangong samyu nun. Naglakad na si Ismael papunta sa mga kasama namin at iniwan na ako sa cottage. Nang mag-isa na lang akong nakaupo ron ay mapait akong napangiti. Kaibigan ng turing nila sa akin at alam kong welcome na welcome ako sa circle of friends nila. Pero pakiramdam ko, kung hindi lang dahil kay Ismael ay hindi ako belong. Alam ko naman na hindi totoo yon. Alam ko na ako lang mag-iisip ng ganon. At siguro ngay naiisip ko ang ganong mga bagay dahil nga nagsiselos ako. Habang masaya silang naliligo sa falls ay nakangiti lang ako habang pinanonood sila. Rinig na rinig ko ang masaya at malakas nilang tawanan. Pansin ko rin na may mga pagkakataon na inaalalayan ni Ismael si Laika na siyang sobrang sweet tignan. Kapag ginagawa niya yun ay tumitingin siya sa akin at hindi ko alam kung bakit. At ganun nga ang naging eksena hanggang sa dumating ang hapon. Umarte ako na masaya at nag-e-enjoy.
Kahit sa loob ko ay halos mamatay na ako sa inggit at selos. Sa tingin ko, dapat nang mapabilis ang pagpapasagot niya kay Lyra para naman hindi na ako mas mahulog pa at makaiwas na agad. Ang saya, sobra akong nag-enjoy. Thank you. Nakangiting wika ni Ismael sa mga kasama namin nang pauwi na kami. Kami rin, although medyo nakakalungkot kasi hindi nakaligo si Laika. Next time maligo ka na rin kasama namin ha. Nakangiting sagot naman ni Lyra, kaya ngumiti rin ako at tumango. Pasensya na ulit ha, kung wala lang akong dalaw sinamahan ko sana kayo. Pagsisinungaling ko naman. Okay lang, marami pa namang next time diba? Salamat ulit. Masayang sagot niya, tapos ay sumakay na sila sa dala nilang sasakyan. Nang makaalis na sila ay sumakay na rin kami ni Ismael sa kotse niya at pinaandar niya yun agad. In fairness improving na kayo. Alam mo, feeling ko bet ka rin talaga niya. Kaya konting push pa, kaya mo yan. Kunwari ay masayang wika ko habang nasa biyahe kami. Really? Ang tanging naisagot na lang niya. Hindi ko talaga alam pero mukha siyang bad trip sa akin. Ganun pa man ay nagpasya ako na huwag na lang yung isipin at tumahimik na lang hanggang sa makauwi na nga kami. Ganoon pa rin ang mga eksena sa mga sumunod pang araw. May mga pagkakataon na makakasama namin si Lyra at sinusubukan kong gumawa ng paraan para mas magkalapit sila ni Ismael. Feeling ko nga minsan ay obvious na ang ginagawa ko pero minamadali ko na kasi para matapos na ang pagpapanggap namin. Gusto ko nang bumalik sa dati kong buhay, yung mga araw na hindi ko iniisip si Ismael at hindi ako bothered sa nararamdaman ko para sa kanya. Nahihilo na ako. Gosh, ang dami nating nainom na alak. Sabi ni Lyra isang gabi, matapos ang party sa resort ni Ismael na nagaganap tuwing Biyernes. Sino maghahatid sa'yo, Lyra? Nakangiting tanong ko. Nagsialisa na kasi ang iba pa naming mga kasama at naisip ko na ipahatid sana siya kay Ismael para magkaroon ulit sila ng oras na magkasama. Wala nga sagot naman niya. It's okay, may mga tricycle naman akong masasakyan pa uwi. Nakangiting dagdag pa niya. Late na Lyra, delikado rin na umuwi kan mag-isa, lalo na't babae ka. Wika ako naman tapos ay binalingan ng tingin si Ismael na ngayon ay madilim ang tingin sa akin. Ba't hindi mo muna siya ihatid? Nakangiting question ko, kaya mas lalong sumama ang tingin niya sa akin. Lasing din ako, Laika. I can't drive. Giit niya na may halong inis. Uy hindi, ayos lang, kaya ko naman Nakangiting saad naman ni Lyra. Di mag-sleep over ka na lang muna sa bahay. Nakangiting wika ko pa. Kakasya naman sa'yo mga damit ko para may pamalit ka. Hindi lang talaga kita pwedeng hayaan na umuwing mag-isa. Mahabang dagdag ko pa. You're so kind, Laika. No wonder nahulog sa'yo si Ismael. Wika niya at mahina pang natawa na halatang lasing na talaga. Alright then, para sa ikapapanatag ng loob mo kung hindi man ako nakakaabala sa'yo. Dagdag pa niya. Sabay-sabay na kaming naglakad papunta sa bahay pagkatapos nun. 2:00 na yun ng madaling araw at sobrang tahimik na ng paligid. Nang makarating kami sa bahay ay agad kong pinaghanda ng masusuot si Lyra at nang makapaghilamos na siya ay dumiretso na rin siya sa kwarto ko at agad nang natulog. Dala marahil ng labis na kalasingan. Nagpasya naman ako na bumaba para masigurado na nakalakang lahat at medyo nagulat ako kasi nakita kong nakahiga si Ismael sa may sofa at mahina pang humihilik. Hindi naman ako nagdalawang isip na lumapit sa kanya. Ismael, uy, lumipat ka na sa kwarto mo. Mahinahong saad ko habang inaalog ang balikat niya. Inaantok na tugon lang niya. Lalamukin ka lang rito, dun ka na sa kwarto. Hindi ko na nagawang ituloy pa ang sasabihin ko. Nang magmulat kasi ang mata niya, ay marahan niya akong hinila. Kaya agad akong napadapa sa may dibdib niya. Nagtama pa ang mga mata namin. At sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ko. Dala ng labis na kabang nararamdaman. Nakita ko na lumipat ang tingin niya sa labi ko. At agad akong napasinghap. Sa isang iglap ay agad niya akong siniil ng halik. Noong una ay para lang akong nag-ugat sa posisyon naming dalawa at hindi makagalaw hanggang sa nahanap ko na lang ang aking sarili na tinutugon ang mga halik niya. Nagsimula sa mababaw na halik hanggang sa palilim ito ng palalim.
Rinig ko ang malakas na paghampas ng alon sa dalampasigan dahil sa katahimikan ng gabi. Pero mas nangingibabaw ang malakas na tibok ng aking puso. Lunod na lunod ako sa malalim pero napakatamis niyang halik. Lira. Agad akong natigilan nang marinig ang bulong niya. Mabilis pa sa 4:00 na tumayo ako. Tapos ay napakagat sa ibabang labi para pigilan ng luha na nagbabadya sa pagtulo. Si Ismael naman ay marahang gumalaw. Tapos ay tumagilid lang ng higa at nagsimula na naman sa mahihinang paghilik. Ako naman ay labis na nanghihina, dala ng sakit na nararamdaman. Bakit bang tanga ko? Bakit ba tinugon ang halik niya at iniisip na akong nasa isip niya habang naghahalikan kaming dalawa? Nang gabing yun ay tahimik akong umiyak sa isang bakanteng kwarto hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulugan ko na lang ang sakit na nararamdaman ko. Nagising ako kinabukasan na medyo mabigat ang pakiramdam ko at hindi ko na kailangan pang magdaka. Alam ko na dahil yun sa nangyari kagabi. Ganun pa man ay pilit kong inayos ang sarili ko ng umagang yun at umakto na parang walang nangyari bago naglakad palabas ng kwarto. Pagkababa ay labis akong nagulat nang makita si Ismael sa may sala. Yakap niya si Lira at pareho pa silang nakangiti. Laika, good morning. Masaya't nakangiting bati sa akin ni Ismael nang makita niya ako. Good morning. Bati ko naman sa kanila at pilit pang ngumiti. Kami na ni Lira, ngayon lang. Masayang pagkukwento pa niya sa akin kaya agad akong natigilan at napalunok ng laway. Sinabi ko sa kanya na hindi talaga totoong tayo, na tinutulungan mo lang ako para pagsilosin siya. Kami na ni Laika. Masaya't mahabang dagdag pa niya. Great! Congratulations! Nakangiting sagot ko. Pilit kong pinapasaya ang boses ko para hindi nila makita o marinig man lang ang labis na sakit na nararamdaman ko. Thank you, Laika. Nakangiting wika na rin sa akin ni Lira. Anytime, masaya ko para sa inyo. Sagot ko ulit. Nang umagang yun ay sabay-sabay kaming kumain ng agahan at hindi ko alam kung paano ko nagawang tagalan ng kuswita nila. Kahit pa parang sinasaksak ang puso ko, pero pinilit ko. Alam ko naman kasi na wala akong ibang magagawa kung hindi ang pilitin at itago ang sakit. Kasi ang totoo ay wala akong karapatan na sumbatan si Ismael o magselos man lang dahil kasalanan ko na nahulog ako sa kanya kahit pa nagpapanggap lang naman talaga kaming dalawa. Matapos kumain ay nagpaalam si Ismael na ihahatid si Lira. Hinayaan ko naman sila at ako nang naglinis ng mga pinagkainan namin. Pagkatapos siguro ng halos 30 minuto ay bumalik na rin si Ismael. So, nasan ang titulo? Nakangiting bungad ko sa kanya. Ang ngiting nasa mukha niya ay agad nawala nang itanong ko yon. I mean, di ba usapan kapag kayo na ibabalik mo na sa akin ang titulo? Dagdag ko pa. I'll give it to you later. Mahina at walang emosyong sagot niya. Ako nang bahala sa mga gamit mo rito. Sa akin na ulit ang bahay, di ba? I can hire a truck and send it to your address? Wika ko pa. Mas lalong dumilim ang aura niya dahil sa sinabi ko. You can keep everything, Laika. Wala akong ibang kukunin kung hindi ang mga damit ko lang. Mahina pero madiin na sagot niya. Pilit naman akong ngumiti bago marahang tumango. Ang galante naman, iisipin ko na lang na bonus ko ang mga iyon kasi masaya ka na sa wakas. Kayo na ng babaeng gusto mo. Wika ko ulit. Pinipilit ko ang sarili ko na umaktong normal. Kahit pag gustong gusto ko na ulit na umiyak. Pero sobra nang naiyak ko kagabi. Siguro, tama na yon. Itong bahay lang ba talagang importante sa'yo? I mean, sa loob ng ilang linggo, itong bahay lang talagang iniisip mo? Mahina't hindi makapaniwalang tanong niya. Pilit ulit akong ngumiti sa kanya at tumango. Ano pa ba dapat? Ito naman ang usapan natin, hindi ba? Sagot ko. Wala kasi akong lakas ng loob na aminin sa kanya ang totoo. You know what? Anya, tapos ay napabuntong hininga at napailing. Never mind, Laika. Never mind. Saad niya. Pupunta ako sa resort. Ipapadala ko na lang kay Kat ang titulo ng bahay. Dagdag pa niya bago naglakad ulit palabas ng bahay. Nang mawala na siya agad akong napaupo sa sofa, dala ng labis na panghihina. Hindi ko alam kung paano ko nagawa at umarteng malakas. Kaninang kaharap ko siya.
At ang mga luha na akala ko hindi napapatak ay muling nagunahan sa pagtulo nang mag-isa na lang ako sa bahay. Mga bandang 12:00 yun ng tanghali nang dumating si Kat at inabot sa akin ng isang brown envelope. Nang buksan ko yun ay nakita ko kaagad ang titulo ng bahay. Hindi naman ako nag-aksaya ng panahon na umarkila ng magagamit na sasakyan para ipadala sa address ni Ismael ang mga damit niya. At nang matapos ay agad akong nag-impake at nagmamadaling umuwi sa Maynila, dala ang labis na sakit na nararamdaman. Pagkabalik sa Maynila ay nagpasya ako na magpatuloy ang buhay ko na parang normal lang ang lahat. Pilit kong ibinabalik yung mga panahon na hindi pa ako nahuhulog kay Ismael. Nagtataka nga sila mama at papa kung paano ko muling nakuha ang titulo ng bahay. Sinabi ko na lang na binigyan ako ng part-time job ni Ismael. Kapalit yon. Hindi naman na sila nagtanong pa. Sa ilang araw na hindi ko nakita at nakasama si Ismael ay sobra ko siyang namiss. Kahit pa sobrang sariwa pa ang sugat at sakit sa puso ko, ay mas nangingibabaw pa rin ang pagkamiss ko sa kanya. Pero ganito siguro talaga ang buhay. May mga bagay o tao tayo na gusto na kahit pa anong gawin natin ay hindi magiging sa atin. Kasi ay hindi sila nakalaan para sa atin. Kasi kahit pag-aano natin sila kagusto, ay may ibang bagay o tao na nakalaan para sa kanila. Laika, may bisita ka. Narinig kong sigaw ni mama isang araw habang tahimik akong nagmumukmok sa loob ng kwarto ko. Sino po? Sigaw ko naman pabalik. Lumabas ka na lang. Sigaw ulit niya pabalik. Hindi naman ako nagdalawang isip na tumayo sa kama. Tapos ay tumingin sa salamin para masigurado na ayos lang ang itsura ko. Sa isip ko isa sa mga kaibigan ko rito sa Maynilang sinasabi ni mama na bisita ko. Malamang ay mag-aaya sila na lumabas. Pero labis ang gulat na naramdaman ko pagkalabas ko sa kwarto. Kasi ay nakita kong nakaupo sa may sala namin si Ismael. Kasama niya sila mama at papa. Anong ginagawa mo rito? Agad na tanong ko sa kanya. Manliligaw sa'yo. Agad na sagot niya kaya literal na nalaglag ang mga pangako. Sina mama at papa naman ay mahinang natawa dahil sa narinig. Ano? Gulat na tanong ko pa. Nababaliw ka na ba? Hysterical na tanong ko pa sa kanya. Nababaliw ako sa'yo at kasalanan mo yon. Sagot ulit niya. Bahagya akong nakaramdam ng kilig dahil sa narinig. Ramdam ko nga rin ang nag-init ang magkabilang pisngi ko. Kaya naman peke akong umubo at agad na nag-iwas ng tingin. Sakto at may check-up ang papa mo ngayon. Iiwan na muna namin kayo at babalik din kami agad bago magtanghalian. Huwag ka na magluto Laika at bibili na lang kami sa labas. Sabi ni mama, tapos ay tumayo na sila ni papa. Maiwan na muna namin kayo rito. Dagdag pa niya. Nagsimula na silang maglakad palabas. At nang wala na sila sa bahay ay muli kong binalingan ng tingin si Ismael. Yung totoo, anong ginagawa mo rito? Seryosong tanong ko sa kanya. Paulit-ulit tayo Laika. Manliligaw nga sabi ako sa iyo di ba? Masungit na sagot niya, kaya napangiwi ako. May manliligaw bang masungit? Singhal ko naman sa kanya. At saka anong manliligaw ka sa akin? Hindi ba't kayo nanilira? Naguguluhan na tanong ko pa. Napabuntong hininga naman siya bago tipid na ngumiti sa akin. It was all just for show. Mahinahong wika niya, kaya mas lalo kong naguluhan. Hindi kita maintindihan Ismael. Saad ko ulit. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Anya, tapos ay sumandal pa sa sofa na kinauupuan niya. Pero nung mga bata pa lang tayo, gusto na kita. Hindi ka ba nagtataka kung bakit lagi kitang inaasar? Kasi yun lang ang alam kong paraan para makuha ang atensyon mo. Kahit noong lumipat na kayo rito sa Maynila, ay may sound creepy pero lagi kitang ini-stalk sa social media. Madalas din akong magpunta rito para lang makita ka mula sa malayo. Pero wala akong lakas ng loob na lapitan ka kasi nahihiya ako. Mahabang pagkukwento niya. Totoo na kila mami at daddy na isang lang bahay niyo sa La Union. Pero ako mismong tumubos dun sa kanila. Wala talaga akong plano na gawing resort ang bahay kasi alam ko na mahalaga yun sa'yo. Pero yun ang sinabi ko kasi alam ko na uuwi ka kaagad. At tama nga ako, dagdag pa niya. Nung sinabi ko na ibabalik ko sa'yo ang bahay, basta tulungan mo ko na pagsilosin ng babaeng gusto ko.
Ikaw talagang tinutukoy ko at hindi si Lyra. Lyra is a good friend at alam niya kung gaano ko ka-addict sa'yo. Simula pa lang, alam na rin niya na nagpapanggap lang tayo para pagseloson siya kunwari. And they're all secretly helping me. Mahabang dagdag pa niya. Biglang pumasok sa alaala ko ang mga pagkakataon na magkakasama kami. Maging yung mga sinabi ng isa naming kasama nung nasa falls kami na bagay raw sina Lyra at Ismael. Ibig sabihin ay pinagsiselos talaga nila ako noon. Ang plano ko pagselosin natin kunwari si Lyra. Pero ang totoo, ikaw talaga ang gusto kong magselos. Wika ulit niya. That night, when we kissed, paninimula ulit niya. Hindi ako lasing at hindi rin ako tulog. Alam ko na ikaw ang hinahalikan ko. And I was so happy. Binanggit kong pangalan ni Lyra para pagselosin ka. Pero para na akong mababaliw kasi hindi ko man lang makita na apektado ka. Kaya kinabukasan kinausap ko si Lyra na sabihin namin sa'yo na kami na. Dagdag ulit niya. Napakagat ako sa iba mga labi ko. Sobrang galing ko palang magtago ng emosyon na hindi niya nakita ang sakit at selos na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Kaya sobra akong nasaktan nung una mong itanong sa akin nung araw na yun ay ang titulo ng bahay niyo. Pakiramdam ko na sayang ang lahat ng effort ko kasi sa huli, hindi mo pa rin napapansin na ikaw talagang gusto ko. May halong lungkot na wika niya. Sobra akong nasaktan nung ipa-deliver mo sa bahay ang mga gamit ko. Nung puntahan kita, umalis ka na. Sobrang lungkot ng boses na dagdag pa niya. Bakit hindi mo nilang agad sinabi sa akin? Mahina at nalilitong tanong ko. Dahil kilala mo ko bilang mapang-asar at hindi seryoso na tao. Anong iisipin mo kapag sa unang pagkikita natin sasabihin ko kagad sa'yo na gusto kita at gusto kitang ligawan? Tanong niya. Bahagya naman akong napanguso kasi may punto siya. Kung noong una pa lang yun ang sinabi niya ay tiyak na hindi ako maniniwala. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin na itago ang sakit at selos? Nangihinang tanong ko naman. Nakita ko na bahagyang umawang ang bibig niya dahil sa tanong ko. Alam mo rin ba na sobra akong umiyak nung gabing hinalikan mo ko? Tapos, binanggit mo yung pangalan ni Lyra? Ha? May halong panunumbat na tanong ko pa. Agad naman siyang tumayo tapos ay marahang naglakad papalapit sa akin. I'm sorry. Puno ng sinseridad na bulong niya. Kung alam ko lang, sana hindi ko na ginawa yun. Sana umamin na ako kaagad sa'yo. Sana sinabi ko kaagad na ikaw talagang gusto ko. May halong lambing na wika pa niya, kaya napalunok ako ng laway. Paano naman ako maniniwala sa'yo? May halong pagdududa na tanong ko pa. I mean, malay ko ba kung niloloko mo lang ako na baka si Lyra talaga ang gusto mo? Dagdag ko pa. Lesbian si Lyra at may partner siya. 3 years na sila. Sagot niya kaya nagulat ako. Gaya rin ng sinabi ko ay alam niya. Alam niyang lahat na noon pa lang patay na ako sa'yo. Sa totoo lang, bago ako nagpunta rito ay natatakot ako na baka hindi ka maniwala sa akin at basta mo na lang akong i-reject. Pero sabi ko sa sarili ko bahala na. Wala kasing mangyayari kung patuloy ako matatakot. Masaktan na ako sa huli. Alam ko naman na sobrang worth it pa rin kasi ikaw ang pinag-uusapan natin dito. At willing ako na gawin ng lahat, as in lahat, para mapatunayan ko sa'yo na mahal kita. Simula noon at hanggang ngayon. Ikaw lang. Puno ng pinaghalong lambing at sensiridad na wika niya. Mariin ako napapikit kasi ay natatakot pa rin talaga ako na sumubok. Lalo pat sobrang sakit ang naramdaman ko bago ko umalis sa La Union. Kahit pa narinig ko pang paliwanag niya ay natatakot pa rin ako. Tama siya. Mapang-asar at maloko siyang tao. Pero alam ko na hindi siya sinungaling. Kaya naman sa huli, kahit pa natatakot ako, ay huminga ako ng malalim at pilit na ngumiti sa kanya. Madalas, isip bata ako. Wika ko. Willing ako na ibibi ka. Agad na sagot niya kaya mahina akong natawa. Madalas, pikon ako. Saad ko pa. Willing ako na tumanggap ng suntok at kurot mula sa'yo. Agad na sagot ulit niya. Kapag sinaktan mo ko, isusumbong kita kila mama at papa. Pati kina Tita Isa at saka Tito Israel. Sabi ko na ang tinutukoy ko ay ang mga magulang niya, kaya mahina siyang natawa.
Hindi rin ako perpektong lalaki, pero gagawin kong lahat para hindi na ulit makagawa ng bagay na ikakasakit ng damdamin mo. Malambing na sagot niya. Pagkatapos nun ay tuluyan na niyang sinara ang pagitan naming dalawa. Pinagdikit na kasi niya ang aming mga katawan. Tapos ay marahan siyang yumuko para halikan ako sa labi. Napangiti naman ako at hindi na nagdalawang isip na yakapin siya. At agad sinuklian ang halik na iginawad niya sa akin. Mabilis na lumipas sa mga araw. Mga araw na naging linggo at mga linggo na naging buwan. Naging maayos at masaya ang relasyon namin ni Ismael. Although aminado ko na may pagkakataon na nagkakatampuhan kami. I mean, may mga pagkakataon pala na nagtatampo ko sa kanya. Sobra siyang naging sweet sa akin. Pero kung may isang bagay man siguro na hindi maaalis sa kanya, yun ang pagiging matrip at mapang-asar. Kapag kasi sinumpong siya nun ay hindi siya titigil hanggat hindi ako napipikon. Pero ang nakakatuwa naman ay kapag alam niyang napipikon na ako, ay agad niya akong yayakapin at lalambingin. Kaya sa huli ay agad matutunaw yung inis at pagtatampo na nararamdaman ko para sa kanya. So, kailan niyo balak magpakasal? Ilang buwan na rin naman kayo? Tanong ni Tito Israel, ang papa niya habang sabay-sabay kaming kumakain ng dinner, isang gabi sa bahay nila. Kasama rin namin ang mga magulang ko. Last month kasi, siya rin namang hindi na nagtatrabaho sa Maynila si tatay ay napagpasyahan namin na bumalik na dito sa La Union at dito na talaga manirahan. Ibinenta na namin ang bahay namin doon at nagpasya na gamitin ang pera para magtayo ng maliit na negosyo rito. Nagpasya kami na magtayo ng isang tindahan sa loob mismo ng bakuran namin. Pinaghalong kainan, sari-sari store at souvenir shop. Naging okay naman ang negosyo lalo pat malapit ito sa resort ni Ismael. At maraming mga turista na nagagawi sa banda namin. Willing naman po ako na pakasalan siya anytime. Basta ready na po siya. Nakangiting sagot ni Ismael. Napangiti rin ang mga magulang namin dahil sa sinabi niya. Ako naman ay bahagyang napanguso kasi ay agad akong nakaramdam ng labis na kilig. Bakit iha? Hindi ka pa ba ready na maikasal sa anak namin? Nakangiting tanong sa akin ni Tita Isa. Paano naman po ako magiging ready, hindi naman po siya nagpo-propose. May halong pagbibiro na tanong ko, kaya natawang lahat. So, hinihintay mo lang pala akong mag-propose. Nagahamong tanong naman ni Ismael sa akin, kaya napahagikik ako dala ng labis na kilig. Para kang ewan. Saad ko nalang kunwari. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na magiging kayo. I mean, ilang buwan na rin naman at sobrang saya namin. Pero ang hirap lang paniwalaan. Lalo pat hindi talaga kayo magkasundo ng mga bata pa kayo. Dinaig niyo pang aso't pusa. Natatawang saad naman ni Papa na siyang nagpangiti sa akin. Mahal kita kahit paminsan ay isip bata at pikon ka. Nagulat ako nang may magsalita nun mula sa likuran ko. Agad akong napalingon at nakita ko ang mga kaibigan at kaklase namin na nandoon lahat. Gulat na gulat ako kasi hindi ko namalayan ang pagdating nila. May hawak pa silang mga rosas at mga lobo. Mahal kita kahit pa madalas mo kong sungitan, suntukin at kurutin. Sabi pa nung isa kaya mahina akong natawa. Ano to? Natatawang tanong ko pa. Mahal kita kahit madalas kang may PMS at magtampo ng walang dahilan. Sabi naman nung isa pa. Marami ang rason para ako mawala sa'yo, pero mas marami ang rason para mas mahalin pa kita. Nakangiting wika naman ni Lira sa huli. Gaya nung sinabi ko sa'yo, hindi ako perpektong lalaki. May mga pagkakataon na nagkakatampuhan tayo. Pero mas lalo lang kitang minamahal sa bawat tampuhang yun. Ikaw ang nag-iisang babae na gusto kong maging kaaway, kakampi, at katuwang sa lahat ng bagay. Wika naman ni Ismael. Labis akong kinabahan nang makita siyang nakangiti sa akin at tumayo habang hawak ang isang maliit na box. Pagkalapit niya sa akin ay agad siyang lumuhod sa harapan ko. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang rason kung bakit mahal na mahal kita. Pero sigurado ako na ikaw ang nag-iisang tao na gusto kong makasama habang buhay. Malambing na wika niya. Share this lifetime with me, babe. Please, be my wife. Wika niya sa akin at agad kong naramdaman na galing yun sa puso niya. Yes, babe. Tumatawa pero naluluha ang mga mata na sagot ko. Yes na yes. Masayang dagdag ko pa. Naghihiyawan ng mga pamilya at kaibigan namin
Nang maisuot na sa akin ni Ismael ang singsing, tapos ay agad pa siyang tumayo para mahalikan ako sa labi. Sobrang simple lang ng naging kwento namin, pero sobrang saya rin kahit na papano alam kong kapupulutan ng aral. Isa sa mga aral na yun ay ang pagtitiwala. Alam ko na mahirap ang magtiwala, lalo na malay natin maging sobrang worth it ng lahat sa huli. Ako nga pala si Laika Santiago at handa na akong simulan ng bagong yugto ng buhay ko, kasamang lalaki na gusto kong makasama habang buhay, si Ismael Ocampo. Wakas.